Unya, unya nangabot ang mga Amerikanhon o giatake nila ang mga Israelita didto sa Rephidim. Si Moises miingon kang Josue, pagpilig pipila ka tawo o pakig-away kamo sa mga Amerikanhon. Ugma, magtindog ako sa tumoy sa bungtod nga magunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Josue ang gisugo ni Moises kaniya og nakig-away sila sa mga Amerikanhon samtang si Moises, si Aaron ug si Hur miadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita apan sa dihang gipaubos niya ang iyang mga bukton, misugod pagdaog ang mga Amerikanhon. Sa dihang gikapuyan na ang mga bukton ni Moises, si Aaron ug si Hur mikuhag bato. Aron palingkuron kang Moises, palingkuran kang Moises. Bilingkod si Moises samtang si Aaron ug si Hur nagtindog sa isig kakilid niya og nagunit sa iyang mga bukton aron kini magpabiling inisa. Gigunitan nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw o gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amerikanhon. 14. Unya, ang Ginoo miingon kang Moises, isulat kining hitabua diha sa usa ka libro aron mahinumduman ug isulti kang Josue nga akong puuhon sa hingpit ang mga Amerikanhon ug wala nay mahinumduman kanila. 15. Nagtukod si Moises og usa ka halaran o ginganlan niya kinig ang Ginoo mao ang akong bandila. 16. Miingon siya, iisa ang bandila sa Ginoo. Ang Ginoo magpadayon sa pagpakig-away sa mga Amerikanhon hangtod sa hangtod. Mayong gabi, Amen. salamat sa pulong sa Ginoo. Let us pray bago ta mag-start. Our most gracious and heavenly Father, salamat kaayo sa pagbasa namo sa Exodus chapter 17 verse 1 to 16. Nagaampo kami nga ikaw magtabang nga magtabang sa mo nga masabtan ang mao nga story at the same time makuha namo ang mga instructions nimo kung ado naman mga warning o mga promise kung ado naman nga ma-discover namo. I praise you, my Lord, for how you have shown kung unsa ka kakusgan sa kinabuhi sa imong mga anak. Dalaygon ka Ginoo, abriha among spiritual eyes and ears today. Salamat sa imong alagad nga magpaliwanag niini, maghatag og mga insights. Ikaw magagiya kay Pastor Elmer o kanamong tanan nga maminaw. Salamat sa imong presensya. In Jesus' name, Amen. 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 Sige, salamat kaayo kay Amen. nabasa naman ang Word of God at this moment of time. Atong tanawon unsay mga lessons nga pwede nato makuha sa maong chapter sa Exodus chapter 17. Na sabta nato nga journey man ni sa mga Israelita gikan sa Egypt balik sa paingon sa yutang saad sa Canaan. So therefore, samtang remembering nakaabot sila sa Egypt or dito sa land of slavery kay na slave sila dito tungod po sa pagka hard-headed nila o sa ilang pagsupak sa Ginoo, gitugutan sa Ginoo nga although chosen people sila, special people of the Lord, pero tungod sa ilang pag-disobey, gitugutan sila sa Ginoo nga nahimo silang alipin sa Egypt that time. And then karon na sila naga on the way na sila pero sa wilderness pa sila. Ang wilderness actually mga desierto man ni siya, no, kamingawan sa Bisaya pa yata ni siya. So lugar gyud nga murag kumbaga kuan gyud siya naay krisis, walay tubig, walay pagkaon, wala katanan dito, no, nya perti pong inita, remembering sa wilderness wa poy halos silungan po siya, no, pero with that span of time sa 40 years, gibuhi sila sa Ginoo. Nya na-remember na ako, doon ay usa ka writer nga nag-ingon siya, ang wilderness experience nato sa atong Christian life, magburag parehas po sa Israel ba? Kuan, life of miracle kay dito sa wilderness, puro milagro ra gyud ilang gisaligan. Murag kanunay silang
pahibalo sa Ginoo nga kung wala siya wa gyud sila mahimo, para pud ma-prepare na ang ilang kasing-kasing the moment nga abot na sila sa land of promise sa Canaan or sa Kanaan. Kasi ang Kanaan is a life of principle. So kita pod sa atong time, tanawan ning mga usay atong kinabuhi o ang ubang mga Kristohanon, murag milagro permi ilang gikinahanglan kay wala lagi nag-obey sa principle sa Ginoo. Kanunay murag kuan mga tabangunon kung baga magsilag Ginoo maluoy ka tungod lagi pod kay masinupakon usahay dili man mutuman sa kabuton sa Ginoo, pero hangtod nga niabot ang time nga nakaabot sila sa kinabuhi nga gi-prosper sa Ginoo kay nakakat-on na sa mga principle sa Ginoo. So ang ilang pagkinabuhi uyo na sa iyang principle, iyang gikahimutan. So naa na sila sa life of victory and prosperity. Mga na to nga gi-prepare sila sa Ginoo sa wilderness aron sa pag-abot nila sa land of Canaan nga abundansya kayo dili pod makuan ba malihis ang ilang pananaw. Still magpabilin sa Ginoo bisan pa man tinuod sa kaabudansya na. Na makita nato dire sa atong passage sa Biblia nga sa chapter 17 ang mga Israelita nagbalin-balhin man ni sila no og pagkampo o sumala sa instruction pod sa Ginoo. Pero sa lugar nga ilang nabalhinan sa Rephidim wala gyud tubig. Ang lesson diri nga ginapakita sa tuwa sa Ginoo, ang kinahanglan nga maminaw sa Ginoo sa instruction niya o usahay pinaagi sa iyang leader, kinahanglan mag-trust sa leader sa nga gihatag sa Ginoo. Pero ang ginapakita sa Ginoo kung mag-obey ta sa iya ha, mag-guide siya sa ato. Nya kung gina-guide ta niya, he will provide. So kung dili ta mag-obey sa iyang guidance, ma-miss nato sa ang iyang provision. So sa verse 3, kita nimo dinhi nga si ang giuhaw na pag-ayo ang mga tao, nya nagbagulbol na sila, reklamo na sila kang Moises, giaway na lang si Moses nya murag gidudahan na gani siya nga murag naa siya masamang intensyon yata, murag isa sa mga chapter yata sa Exodus katong ilan ang giingnan si Moises nga murag imo man siguro minggi paabot diri sa Kamingawan kay walay kulang ang sementeryo sa lubnganan dito sa Ehipto. Mura gusto siguro ninyo nga diri mi matay karon nga diri lang mi manimaho dito sa Ehipto kung di malubong di manimaho man sa Egypt no. Pero dili man na ang tinuod nga intensyon. Ang gusto mo sa Ginoo nga ibalik sila sa ilang yuta ug ma-experience nila ang yutang saad nga pangako sa ila sa Ginoo. So sa verse 3, ang lesson nga ginapakita sa Ginoo, we need to listen to the leader that God has given for us. Nya kinahanglan mag-trust ta no. Kay naay mga times sa atong life nga bisan tinuod direksyon ni Lord pero murag na magyapon tay hardship nga kuan na experience, naka-experience po tag suffering. And sometimes katong mga hardships nato og suffering mag-lead sa ato sometimes or mag-develop sa ato ang magduda ta sa goodness of God. Pero imbis nga magduda ta, ginatabangan ta sa Ginoo nga the more tang dapat mag-cling sa iya. The more ta dapat nga mag-confide sa iya, mag-draw nearer sa iya kay gikinahanglan man gyud ni nato actually sa atong kinabuhi. Nasayad man ta nga wala siya, wala man tay mahimo. Pero dinhi nga butang gipakita sa Ginoo nga nag-care man siya sa ato. When in fact sa Israelites sa diyang nakabalo naman daan ang Ginoo sa ilang kahimtang nga naginahanglan gyud sila tubig no. Kay siyempre Ginoo ugod siya. Pero kung pananglitan nag-trust gyud sila sa Ginoo ug sa iyang leader nga gihatag, moingon man gyud sila nga palihog nga magampo sa Ginoo aron tagaan taniyag tubig kay wala naman tay tubig. No? Di naman kinahanglan nga awayon pa nila si Moises or reklamuhan pa nilang Ginoo kundi mangayo na lang gyud sa Ginoo kay kabalo man sila nga muhatag man ang Ginoo. He is a generous God and then he is able and available para sa iyang katawhan. Now na nasabtan po nato diri nga first thing kung doon mga needs o problem applicable po sa atong Christian life nga dapat gyud ay mag-pray kasi sa verse 4 sa dihang na-encounter na ni Kuan ni Moises nga murag halos batuhon na lang siya sa mga Israelita, nagduol siya sa Ginoo ug nagampo siya kuno sa iyang buhaton. Bilang mga spiritual leaders kay
Ang tawag sa ato nga mga leaders, dili lang ta leaders but then spiritual leaders. No? Nag-need gyud ta nga mo adto sa atong spiritual father, no? Sa atong heavenly father every time meron na tay problema kung nagdumala matag mga grupo-grupo o unsa man nga sa mga katawhan, balik kita sa Ginoo para tagaan ta niya instructions or mga pamaagi aron nga masolusyonan ang problema. Unya, importante pod kaayo nga maminaw sa instruction sa Ginoo. Kay human si Moises nagpray, nagtubag ang Ginoo, naghatag og instructions, naghatag og commands. So kung wala to gibuhat ni Moises ang instruction sa Ginoo, ang commands of God, so ma-fail siya. Dili niya kumbaga dili masolusyonan ang problema nga halos tibuok Israel or sila mismo, no, nga katawhan sa Israel nag-atubang niini. Okay, so kana siya nga mga kamatuoran nga gipakita sa Ginoo sa tua nga importante gyud kaayo. Now, of course, ang maong lugar kay dito man sila, no, mura og ilang gisulay ang Ginoo o nakiglali sila dito. Mao toy gihatag pod nga ngalan. Sa Hebro ang pagsulay gitawag og masa man diri sa Bisaya ug ang pakiglalis Meriba. No, mo na diri ang nakasulat sa ilang meaning dito sa ubos, gi-footnote lang diri sa atong Biblia. Okay, so nya nakita po nato diri nga siyempre gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana, nagauban ba kanato ang Ginoo o wala, no? Siguro basig mo ingon ta nga sa man mga tawhanan ni oy daghan naman to sila milagro nga na experience niya hangtod ba ato nga time magsige lang gyapon sila duda kung ang Ginoo ba giubanan sila or wala. Pero pareha man gyud tag mga kinaiya nga tao bisan pa siguro pug nahitabo to sa atong time, posible pod mao gyapon atong buhaton. Dili pod ta mahimong murag mas magaling pa tayo sa kanila, no? Mukaingon ta gyapon nga possible din na yun din ang pwede nato nga mahimo that time tungod sa kauhaw, tungod sa kalisod, nga na pod gyapon. Pero sa atong time karon na realize nato, no, lalo na kay ang Ginoo nag-ingon mo gyud siya, I will never leave you nor forsake you. So dapat ato nang kuptan kay aron nga sa panahon sa atong kalisdanan, dili na ta mangutana kung nag-uban gyud ka Ginoo. Dapat clear na sa tua nag-uban siya, ang aton lang buhaton mag-communicate sa iya, mag-confide sa iya sa atong giatubang ug mag-trust sa iya ha. Kay nahibalo man siya sa tanan nga in the due time iya yung dili man siya late, on time man siya permi, iyang i-provide ang atong panginahanglan. Dili na nato siya sulayon kay usahay na isa Bible na ay mga words nga sulayi ako na ay mga ginagamit sa Ginoo ba no nga word. Kung believer na unta ta kay believer naman gyud pud ta, dili na gyud dapat unta sulayan si Lord. Nganong testingan pa man nato siya nga na proven naman na nato. Gi-prove naman na ni Lord sa ato many times nga wala ta niya gipasagdan, wala ta niya biyaan. When it comes to tithe, akong nahinumduman sa Malakay chapter 3, na words dito si Lord nga try me, test me. So nganong kinanglan pansulayan si Lord? Wala pa ba dahil nato na dili pa ba ta convinced nga tinuod ang iyang mga saad? Dili pa dahil ta convinced nga pag isulti niya ginahimo niya? Dili pa ba dahil ta convinced nga many times sa dihang gihimo nato ang kondisyon sa iyang mga sugo, iyang gituman ang iyang mga saad? So convinced naman ta. So dili kinanglan nga sulayan ta. Pero for the sake kay sometimes medyo hard-headed man gyud usahay pod ang mga believers kita sa bisan sa atong time usahay natay mga ingon ana ang kinaiya. So mabalik-balik ra gihapon nga sulayan niya. Kung makakwanta makaalinggat ta maingon ta sorry gyud kay Lord kay ug gamay ra gyud ko pagtuo nganong sulayan ta pumangka nga proven naman sa akong kinabuhi nga wala man gyud ko ni pasagdi niya. Sa diyang gituman ako ang imong sugo. Gituman man po nimo ang imong saad sa ako. Okay? Sige. So sa verse 8 na ta kini ang time nga ang Malakay or Amalekites giatake nila ang Israelites, no. So kung ang lesson niini nga makita nato sa atong kinabuhi karon naagyod siya actually ang believers or ang Christian people of God. Tawag sa ato although na mga tao nga dili sila musugot nga tawagon ang Christian og people of God kay ang Israelites lang gyud. Pero nakita na ako sa Biblia nga daghan matag pangalan di ay
dili raman ang Israelites gitawag og people of God. Kita pod giingnan po ta sa 1 Peter chapter 2 verse 10 nga kaniadto dili mo katawhan sa Dios pero katawhan na. Kaniadto wala mo kaluy sa Dios pero karon gikaluy-an na kamo niya. So buot pasabot ang mga Gentile gi-accept na pod or giisip na pod sa Dios nga iyang katawhan. Pero of course more than that ang pinaka-special nga relationship nga gina-emphasize sa Bible sa Ginoo sa ato nga mga believer, children of God, no? Wala pa bay makalabaw ana. So mo na yung pinakasuod nga relasyon nato sa Dios bilang iyang mga anak. Okay? So ang lesson nga ginatudlo sa tuwa sa verse 8 bilang mga anak sa Dios sa atong kapanahunan na ay enemy. Di nato nakalimtan na enemy nga naga suroy-suroy, nagatuyok-tuyok, ingon pa sa Bible, roaring and roaming around, seeking for someone to devour. So, buot pasabot nga, dili magkumpiyansa ang mga Kristohanon, bisan sa atong time. Dili lang sila nga mga Israelita before. Bisag asak ng dapita, na ay possible or makasigurado ka nga na ay enemy nga posibleng mo atake siya at any point of time. So, ang spiritual leader, like Moses, no, pwede siyang mag-lead sa katawhan or kita po ng mga spiritual leader, pwede po tang magtabang aron ma-identify nato ang mga warriors or tawag nato say warriors or mga matured believers. Sometimes ang tawag sa Biblia, ginahalintulad tayo sa Christian soldiers. Nana sa 2 Timothy chapter 2, no? So Christian soldiers, usay mag-isip ko nga kung Christian soldiers, basig na ay civilian Christian. Raga na ba? Pero na-realize po nato nga kung halimbawa qualified na ta nga tawagon nga Christian soldiers, meaning naka-undergo ta og mga trainings. Kasi wa mo soldier no nga walay training. Nya dili po ta effective sa atong pagka-Christian soldier kung wala ta pod na train. Kung paano ta makig-away. Klaro po sa Christian soldiers kung kinsa ang enemy. Nangingon sa Biblia, we're not fighting against flesh and blood. So dapat kini klaro po ni sa tuwa kay kung dili ni klaro usahay magkaunay-unay ra gyud ta ng mga Christians, no? Mga believers. Kitong the other Thursday naka privilege enough nga naka tudlo ko sa mga pastors, no, sa o pastoras, church leaders sa Turil. Medyo ubay-ubay ang nagtambong ato nga time. Ug nagpasalamat ko kay dito nga time among gika nasabtan namo nga puro mi mga Christian soldiers. So dapat walay mag-unay, no? Kung doon na may medyo nasamdan ang katungod sa usag-usa nga tabangan, dili pwedeng biyaan lang o di ba tiwasan kay lisod na kayo kung kaparehong sundalo usahay sa real nga gubat sa aktual nga gubat. Pag nasugatan yung isa ay kasi galit siya ay tinapos niya na, no? Mas lalo niyang pinaputukan. Hindi siya namatay dahil sa bala ng kalaban. Bala di ay sa iyang kapwa sundalo ang namatyan kay usahay dito man sa likod gikan di man sa atubang sa kalaban, no? So una nga dili ta dapat nga mag-unay bilang mga Kristohanon. Ang tinuod nga kaaway mao ang enemy. Ingon sa 1 Peter chapter 5 verse 8, no, Satan is like a roaring lion seeking for someone to devour. By the way, the word Satan, ang definition niya ay the adversary. The adversary. So, noon pa man, si Satan ay talagang kalaban. Hindi siya kauban, bisag kanusa. Another word for Satan is the devil at ang ibig niyang sabihin ay the wicked one. The wicked one. So, ibig sabihin, talagang masama si Satan. At siya yung author ng wickedness dito sa sanlibutan. Pero may sinabi ang word of God sa atin like for example in James chapter 4 verse 7. Sabi ng James 4:7, submit yourselves to God, resist the devil and he will flee. So when you are facing the devil, be careful and do not forget first to submit to God. And when you submit to God and you will resist the devil, remember, the devil will not fight you but he will flee. Kasi kung lalaban siya, alam niyang wala siyang magagawa. So ang gagawin niya na lang ay dapat siyang umalis, no? He will flee. Kung dili ka mag-submit sa Ginoo and then you will face or you will resist Satan or the devil, basig dili siya mag-flee.
basig kita usay mag-flee or dili ba basig makipag-play si Satan sa usa ka believer nga wala naga-submit sa iyang Dios. Okay? So sana clear na siya sa ato. Diri si Moises gi-identify niya, gisugo niya si Joshua nga i-identify ang mga tao nga pwedeng iyang kuyugon unya sila mo atubang sa mga Amalekites. So samtang nag-away sila dito, kahibalo naman ta sa away sa una no nga di man ni siya tago-tago niya long distance diya man gyud atubang gyud na no, dinuslakay. Sometimes dili dayon mag-atubang na mga pinanaay pa pero naay mga times nga espada bangkaw so ana gyud no atubang na gyud na siya diha. And then samtang sila nakig-away si Moises nagadto sa bungtod unya nagampo siya sa Ginoo samtang iyang ginaisa ang baston nga gihatag sa Ginoo sa iya. Makita nimo diri nga isa sa mga responsibility o role sa spiritual leader is to pray, to intercede. Intercessor ang tawag sa ato mga intercessors kita. So what do we mean by intercessors or interceding? Naga-intercede ka kung nagpatunga ka, kung baga you pray for someone no, in behalf of somebody. Sabi pa nga, ang intercession daw is the highest form of prayer. Amot kong mutuotan yan na. Kasi sa atong supplication na ay duha ka klase nga prayer sa supplication. Number one is petition, that's for ourselves. Pero yung isa ay intercession para sa uban ng mga tao. Nang anong, nainangutan ng anong gitawag mag-highest form of prayer ang intercession? Kasi murag selfless, no? Nagpray ka para sa uban, para sa dili sa imong kaugalingon lang. Katong petition mo to'y para sa atong personal nga panginahanglan. Pero kay nag-intercede man. So kung spiritual leader ta, many times naga-intercede ta, no? Para sa kaayuhan sa uban o para sa kaayuhan sa kinatibuk-an. So mo ni ang gihimo ni Moises. Pero diri nga bahin, makita po nimo nga ang atong prayer part siya sa prayer actually is a warfare no. Ingon pa sa usa ka writer or ingon siya prayer is work. Not only work but a hard work. Then sa dihang nag-reflect ko nakaingon ko nga tama pud gyud actually. Kay nganong tama kasi sa tanan nga ministry o sa tanan nga spiritual nga buluhaton ang prayer ang less attended nga mga ministries no. Pag maingon ka og kanang seminar about prayer daghan ang wanto pero kanang maingon gani kag prayer mismo ang buhaton ana nga gathering o prayer assembly ba, of course praise the Lord by the grace of God may mga times na marami din. Pero kahit sa mga local churches makita gyapon nato nga during sa mga prayer gatherings mas kukunti ang nag-a-attend kaysa mga fellowship, kaysa mga seminars at kung ano-ano pang mga activities. So ma-realize yun nato nga hard work ang prayer. Remembering that Jesus those times na nag-pray siya, na time ato nga nitulo ang iyang singot murag sama sa tinulo sa dugo. Medyo be careful lang tayo kasi may ibang mga nagtuturo na nitulo daw ang singot ni Ginoong Hesus nga dugo. Dugo ang iyang gisingot. Actually, dili na mao ang statement sa Biblia. Sama sa tinulo sa dugo. Kasi makita nimo ang dugo, dili siya mutulo kung gamay lang ang kuha niya, ang drops, kay sticky maguna siya. So mutulo ng dugo kung dagko ang mga tulo niya. Dili siya mutulo kung gamay ra kay bugat sticky man siya. So dili siya mutulo og gaan, dapat bugat. So katong nga time sa diyang nagpray si Ginoong Hesus, dagko ang mga tulo sa iyang singot. No? Gipaningot siya maayo. So hard work yun ang prayer di ay kay sa ato apod siyempre mga unrighteous people kita pero nahimo tang righteous because of the Lord Jesus Christ. So when you are now facing a holy God, anong maramdaman mo? Di ba? Kung mahimo gyud tang uneasy kung dili ta prepare. So therefore mo na siguro nga mahinungdan nga gamay ra gyud ang makadwell or makadugay sa pagampo. Tungod kay dili siya sayon nga makig-atubang ka sa righteous God, sa just God ug sa holy God and then kita mismo wala ta naka-prepare sa atong kaugalingon. So diri nga passage makita nimo no sa maong passage sa verse 11 to 15, lalo na diri dapit sa verse 11 nga si Moises diri nag-take siya sa role as an intercessor tapos
na nakitaan po nato dinhi nga ang battle or ang giyera ginadaog siya sa pag-ampo. When in fact, we will win the battle by our prayer or in our knees, no? Sa atong mga tuhod. Daogon nato ang gira diha sa pagluhod, sa pag-ampo. Pero usay makakatawata ani nga joke kay nantoy usa ka believer or Christian nga nagpa-doktor kay sakit man ang iyang tuhod ba. Nakadungog naman siguro mo na nga murag something like illustration. Pag-abot niya sa doktor, kay sakit man iyang tuhod, nangutana ang doktor, asa man day ka nagasimba? So nagbanggit siya og usa ka evangelical church, no. Ingon pa niya, kung ano ka, ah, asa ba to ingon niya? Nagbanggit dahil siya nga sa RC siya nagasimba. So ingon pa niya, ay mas maayo dito mo magsimba sa kung sa to nga evangelical church ang giingon sa doktor. Yan ang utana ang pasyente nga naman dok. Sa dito mo sa ila wala sila nagalukod. So, usahay sa atong mga churches, wala na practice gyud ang nailing, pero sa atong individual life, sa atong balay, pwede gyud ta mag-nail, no? Kay it's actually one way or isa sa postures of prayer. Pero sometimes ang posture dili importante but the condition of the heart. Pero good thing po yata kung ma-experience nato ang mga postures like kneeling, lifting of hands while praying, or naapoy gani ang uban napadapa sila habang naga-pray sila, murag desperate kay sila sa ilang prayer. So pwede po. Pero si Moses this time, ang iyang posture sa prayer is nagtindog siya, niya iyang giisa ang baston, pinagi sa iyang kamot. Pero that time na nakita po sa kay si Aaron og si Hur actually ni kuyog man sa iya. Tawag ani sa ila mga support sila no nga mga person sa leader. So na-realize po nato diri nga bahin bisan ang mga spiritual leaders pwede silang kapuyan. Napod sila mga kahinaan sa kinabuhi. Kita nga mga spiritual leaders natay pagkakapoy, nya ma-weekend po ta many times sa nagkinahanglan tag mga support group. No? Somebody or people nga nakakita sa atong needs nga mosuporta sa ato para sa tinuod nga pagpadayon sa spiritual warfare, no. Dili ta magkumpiyansa kay although natay makaingon ta nga wa man tay gira nga para sa ila physical pero spiritually naay war spiritually, no, nga nagakahitabo nga nagapadayon pod actually no sa atong personal nga mga kinabuhi natay personal struggles sa many times ug naapod tay mga responsibilidad nga dapat natong gambanan sa atong mga ginatubang sa atong pamilya o sa atong society, sa atong gitrabahuan. Okay? So, kana ang buot pasabot. And then, para sa uban pa, limbawa lang, dili ka spiritual leader, pero ikaw ang i-identify sa Ginoo nga membro ka sa support group sa mga spiritual leaders, dili nato dapat nga ihikaw or dili nato mas maayong i-avail nato atong kaugalingon. Kay great help man ta. You see, kung wala si Aaron o si Hur nga nagtindog sa side ni Moises o niya nagkuha og bato kay kini mga support man good nga mga leader, support sa leaders nga mga tao, sila ang makakita sa panginahanglan sa mga spiritual leaders nga samtang sila naga-minister or naga-act as spiritual leader, napoy sila yung mga personal needs, no? So kung makita nila ilang tabangan aron nga makaguon maging successful ang ilang pagdumala, ang ilang pagpanguna sa mga tao nga ilang gipangunahan o gipanguluhan. Okay? So mo ni ang role ni Aaron og ni Hur that time. So nahimo silang support sa ilang spiritual leader nga si Moises. Kita nilang panginahanglan, unya nag-facilitate sila. So pasalamat gyud mi ako personally, pasalamat ko sa mga tao nga ginagamit sa Ginoo nga para pud nga kung unsa man ang mga needs sa nako personally as a pastor na sila nga nagatan-aw nagatabang. Of course si Weng bilang akong asawa no, kita niya ang mga needs pud nga maka-back up siya sa prayer, maka-encourage siya and even sa tanan pang mga panginahanglan. Now, unsa pa man gyud? Ang reminder lang siguro sa atong tanan, dili ta maulaw nga pangitao na mga tao ipag-pray nato sa Ginoo Lord. Tagay kog somebody nga
mahimo pong support. Makasuporta po sa mga panginahanglan. Okay? So, manghinaot ko nga ato na siyang nasabtan. Then sa verse 14, nakita nato diri nga nagsugo ang Ginoo nga dapat mahinumduman kining kadaugan nga na-experience nila kay samtang ginaisa ni Moises ang iyang tungkod nagsigig daog. Nya katong time nga ikapoy na siya pag iyang madaw na kanyang tungkod, mo daog na pong kalaban. Pero sa diyang napansin ni Aaron ug ni Hur, gitabangan lang si Moises aron nga dili na mapaubos ang tungkod padayon nga maitaas hangtod nga nahuman ang adlaw ug nagmadaugon ang Israel tungod sa maong gihimo ni Moises. So pero kung wala pod si Joshua, unsaon na lang. So meaning puro importante naay rule nga dapat gampanan ang mga believers o ang mga Christians katulad ng mga Israelites people. So verse 14, remember God's victory in your life. Ano ba yung mga times na na-experience mo ang victory of the Lord? Huwag nating kalimutan. Kasi during those times na naging victorious tayo, pag dumating na naman ang mga pagsubok sa buhay, ma-remember na nimo, makaingon ka nga, wow, nagatubang ko karon sa mga trials and testings sa akong life. But then, ako ning atubangon with faith in my heart. Kaya nga naman, na-experience na ako in the past na tadiyang nagatubang ko susama ni ini, nga mga panginanglan, problema sa kinabuhi, gitabangan ko sa Ginoo. So this time, sigurado ko nga by the mercy of the Lord, by the grace of God, tabangan ko niya ug magmadaugon ko. So ingon siya ni ana no. Bot lang ipasabot nga kining mga victories nato, wala ni siya nagpasabot nga murag kampante na kaayo ta, but then kini ang magtabang sa to ang the more nang maging worshipful or thankful to the Lord nya magkaroon po tag courage nga matubang sa future kay ang past nato nga mga experiences nagpamatuod that the Lord is real, He is an answering God, and He is a victorious God. And we can be assured of victory kung naanta sa iya. Ang verse 15 diri, si Moises naghimo siya og ang sa tugang gibutang dito kaganina, halaran niya ta to. Ingon diri, nagtukod si Moises og usa ka halaran ug ginganlan niya kinig ang Ginoo mao ang akong bandila. The Lord is my banner. No? So nga naman kay gusto ni Moises nga ma-remember kanunay og kini nga portion diri kay halaran man ni something like nag-worship siya sa Ginoo. Gusto niya pod nga masabtan sa mga Israelita nga ang victory nga ilang nakabot o na-experience dapat silang magpasalamat, magbunyi, no, mag-celebrate sa goodness of God kay nahimong protector ang Dios sa ila gilabanan sila sa Ginoo. Pagabot sa verse 16 nagingon siya Mingon siya, iisa ang bandila sa Ginoo. Ang Ginoo magpadayon sa pagpakig-away sa mga Amilikanhon hangtod sa hangtod. So the battle is of the Lord, victory is ours because we are in the side of the victor. So si Ginoong Hesus ang atong kadaugan, nakig-away ta gikan sa iyang kadaugan. Wala ta nakig-away aron mo daog lang, kundi nakig-away ta kay si Jesus ni daog na. So nakig-away ta gikan sa kadaugan ni Ginoong Hesus. Ngan pa sa Biblia, greater is he that is in me than he that is in the Lord. And then napoy In this in the world, no. Sorry, in the world. Napoy mga tawag sa Christian sa Biblia like we are winners, we are victors, overcomers. Pero napoy isa nga murag na amaze ko na yung dito nga we are more than conqueror. Samtang kuan ko ana murag di ko kuan kaayo ba nasabtan yung nga nganong na more than conqueror man ko. Kung si Jesus conqueror so na more than Jesus na hinuunday ko. Ang gipasabot lang man ko di ay kay siyempre si Jesus conqueror. Unya kita ang beneficiary sa mga na-conquer ni Ginoong Hesus, no? Gi-conquer niya ang kalibutan, gidaog ko ang kalibutan ingon ni Ginoong Hesus. Unya kita nakabenepisyo ta sa iyang kadaugan. Kung baga sa laing pagkaistorya, grabe, di basta-basta. Mga more than conqueror ta kay si Ginoong Hesus ang conqueror niya, kita ang nakadawat sa iyang mga kadaugan, nakabenepisyo sa mga kadaugan nga iyang gihimo. Mo na hinungdan nga kung magsimba ta, simba gyud ta nga matinud-ano no. Kanang kung maingon tag pasalamat,
pasalamat gyud ta sa atong kasing-kasing. Kung nag-ingon tag praise the Lord, di lang sana to ekspresyon sa bunganga or sa nguso, dapat nagsimula mula sa puso. Kay mao man ay worship. Worship is the occupation of the heart. Dili siya trabaho lang sa nguso, kundi nga trabaho siya sa kasing-kasing. So any singing or praising or giving thanks nga wala nagsimula sa puso ay hindi totoong worship or pagsamba. Kasi ang tinuod nga pagsimba trabaho sa kasing-kasing. So diri nga bahin gi-acknowledge ni Moises nga ang Ginoo mao ang ilang tigpanalipod, iya ang gera niya, madawat lang ang kadaugan kung ang Ginoo nakig-uban. Manghinaot ko nga natay nakuha sa eksperyensya sa mga Israelita nga ma-apply po ang mga leksyon niini sa atong personal kinabuhi. Daghang salamat sa atong tanan. God bless you. Maayong gabi. Amen. Praise God. Salamat, Pastor Elmer. Salamat sa pag-ligon. Salamat sa pagligon sa Ginoo kanunay kanimo, sa pag-share sa Word of God together with Weng. Salamat sa inyong mga kinabuhi. God bless you also, and may God continue to work upon into your life. Daghang salamat sa time nimo, Pastor, sa pag-share Salamat sa po pulong kayo sa inyong pagpaminaw sa paghatag og panahon. Amen. Amen. Kasi doon ay mga questions or Yes. kung wala may pangutana, mga dugang. Pero if ever doon ay pangutana, o disad, ihapon. Yes, pangutana, questions, may tungod sa pulong sa Ginoo. By the way, para sa bagong naka-join, ang topic makita sa Exodus chapter 17, verses 1 to 16, water from the rock. Okay, so nahatag naman ganina ni Pastor, basig na atay mga dugang i-share or any questions mahitungod sa atong topic karon nga gabi. Kinsa pa man ang naing mga naikadugang. Amen. Naaba yung mga ika-share. Okay. Mag-unmute lang or naatay questions. May tungod aning ato ang nahisgutan karon nga gabi. May gabi day sis Narcel. Welcome. Welcome back. Once again. Amen. Salamat sa Ginoo. Okay, naapay ni mga ikadugang or questions from the book of Exodus chapter 17. So kani siya nga story na alam ko ikadugang is water from the rock. Usapod ni siya sa na-share ni Pastor ganina, tinuod din no nga, they are living in miracle. Murag walay ilaha ato nga time. Tanan man, everyday sa ato, wala may ato Pero kato literal, pagkaon, tubig, kanang suga, navigation, ang in the wilderness, or kung unsa ang plano sa Ginoon sa iyang instructions, na tanan, and even sa ilang mga pagkaon steps, tanan sa ilang mga everyday plan, nagikan tanan na sa Ginoo. Ang ilahan na lang himuon is to obey. They are living in miracle, pero naay pagbagulbol. And definitely, may kaingon gid nga, lain na sa batasan sa mga Israelita, no? Nakita na ganila right before their very eyes. Nga nang inaana pa sila magbagulbol gihapon, gipakaon ng daghang karni, daghang mana, daghang pan provided. Mo bagulbol gihapon, ya karon hotdan og tubig. Ngano man gipasagdan mi sa Ginoo, and we can apply that in our life pod. Nakatagamtag milagro, gamay-gamay nga na ay pagsulay, mingon dayon ta. Ngano man Lord, unsay nahitabo? Ngano man nainani na pod or unsa may problema? Ngano man inani Lord? Grabe ang mga questions. Where in fact, kabalo ang Ginoo that it serves a purpose. Kay tungod ang panalangin, there is pain in blessing also. Masking naay daghang panalangin, kalakip ana naay kanang naakay mabati nga pain. Pero kinahanglan nimo na ma-overcome, ma-handle well tungod kay naa pa man ta din niya sa kalibutan. One day time will come nga dili na nato na matagamtam. Tungod kay naa man ta diri sa atong human nature
we are still here on earth, we experience pain. We still experience kanang trials na agyapon tay mga kalisdanan, di gyapon siya mawala. Una gyapon human flesh nga kanang naagyapon na sa atoa. Kumbaga, the moment na we receive Jesus Christ, dapat wala na no, automatic na wala kay na-reconnect na gud ta ang relationship sa Ginoo na nag-continuous nga pinaagi sa iyang kamatayon. Pero nganong naagi hapon, tungod kay gusto sa Ginoo nga sa time nga naatay mga inani, makita na to siya and kanang with the right perspectives. Naatay pananaw nga ang Ginoo gusto niya nga mabag-o ta. And nganong naay mga time nga maka-experience tag mga inaani because God will comfort us. And mahimo ta nga living testimony of faith nga we can comfort other people also. Walay naa sa prisuhan, ay walay nag-comfort sa usa ka mga piniriso dito sa sulod sa prisuhan kung dili niya ma-feel, kung wala siya nag-share nga siya mismo naka-feel sa life na nasa prisuhan. Kung naay mga gathering karon sa mga sexual abused women, na ay isa din nga nag-speak out nga I am also a sexually abused or physically abused person. Nakatagamtam siya ginana kasakit and kato siya nahimo to siyang tool nga makashare siya sa mga tao and makashare siya sa ila nga nagmaluyahon, naka-feel of self-pity, selfishness, and ang uban na depression because ana nga experience. So nahimo sila nga galamiton instrument sa Ginoo. So naay mga inaana nga mga sitwasyon and lahi ang na-experience diri sa mga Israelite. Imbis nga mo kuan nagreklamo, pero still God makita nato nga grabe ang patience ni Lord sa mga Israelite. Kung sa una pa to nahitabo hantod karon, grabe ang iyang patience sa atoa. And masabtan nato pod nga ang Ginoo, He is our great provider. Sa tanang aspeto gid sa atong kinabuhi, kani siya more of physical, pero diri nato makita nga dili lang siya tubig sa ato ang panglawas, dili lang siya mana para sa panglawas, pero it is a symbol of a flowing water that when we come to the Lord, there will be no tears. When we come to the Lord, there will be no hunger. Kay naa kaniya ang katagbawan. O wala na nasabdan sa mga Israelite. Ang ilaha lang, wa mi nagtagbaw, gutom, cravings, and kanang gusto, we want more. Naa na gani, more, lahi na po. Pero wala sila kabalo nga. They have the best provider and naa kaniya ang katagbawan, satisfaction. And gusto ni ihatag ang tanan para sa iyong mga kaanakan. And by the grace of the Lord, kabalo ko nga naagi mga butang ginadesire pa nato nga ma-develop pa ta into the person that God wants us to be. Naapay mga siguro something na dili ta confident about, pero by the grace of the Lord, ligonon to sa Ginoo. Pangayoon nato na sa Ginoo. Kikabalo ko siya lang makahatag niya na kanatong tanan. And naay mga pagsulay nga mahiagyuman nato, pero kani nga mga pagsulay nang He will turn it into something good. And in Romans 8:28, all things work together for good for those who love the Lord. Kanang tanan mahimo na siyang good kung kinsa tumutom salig sa Ginoo. And I thank you sa panalangin sa iyang pulong, iyang gihatag karon sa atong speaker. Daghang salamat, Pastor Elmer. Kabalo ko nga daghang gigwato ng kaaway kay di siya molingkod, mo sit down and mo tanaw sa to. Ay nakita na ko si blessed kay siya. All right, dili ako. I was just sit down. Of course, na siya pamaagi. He's like a roaring lion. Mangita gid siya pamaagi nga dili ta magmalipayon. Kay gusto niya nga dili happy atong life every day. But we will not allow the Satan to destroy, kill, and to separate us sa gugma sa Ginoo. Kay ang love sa Ginoo naa na gid kanunay kanato. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. Thank you, Pastor. Sige. Yes. Naay gamayng idugang lang, no? Ulo Okay, nagsulti ko ganinang
ang wilderness is a life of miracle, but then Canaan or katong promised land is the life of principle. Murag dito daan sa wilderness, dito duan na sila sa Ginoo sa mga kamatuoran sa prinsipyo aron nga ma-prepare sila nga dapat nakapokus sila sa Ginoo ug mag-obey sa iya ha. Lalo na dito niya sa promised land kay kung abudan siya na basig makalimot na sila sa Ginoo nga siya magyud ang hinungdan pod. Mao na mga times nga nagingon ang Ginoo daan kung mo abot na gani kamo sa yuta o makakaon na mo, mga pusog na mo, madato na mo, ayaw kamo kalimot sa Ginoo nga inyong Dios, no? Kung daghan inyong kahayupan, daghan na inyong mga bulawan, ayaw niya sila kalimti, siya kalimti. Kay ingon pa niya sa Deuteronomy chapter 8 verse 18 yata kung wala ako nakalimot. For he is the one who gave you the ability to gain wealth. So manay giingon sa Ginoo kay kadtong wilderness sa ilang life mo tong panahon nga nakakaton sila dapat nga mosalig sa Ginoo bisan pa man unya sa panahon nga moabot na ang ilang prosperity. Pero dili pud ta moingon nga kung halimbawa na nata sa promised land nato karon or nag-prosper na ta, wala na ta nagkinahanglan sa milagro sa Ginoo. Kasi hangtod karon ang gahom sa Ginoo wala man nawala. Dili pud ta mo tuuan ang giingon sa uban nga wala na milagro karon sa onar na. Dili gihapon kasi nagkinahanglan man gihapon ta sa naman tay mga times gihapon nga purag kung baga ginatudloan ta sa Ginoo. Ginapasabutan niya nga wa man siya nabag-o nga Dios. Naman siya gahom gyapon. Nya nakitaan po nako sa Bible nga nagsulti dito. For the kingdom of God is not only words but power. So therefore, kung karon nga gabi nakinahanglan ka sa prinsipyo sa Ginoo, gitudloan kaniya, i-take nimo ang principle, nato ang principle. Pero kung nagkinahanglan ka sa gahom sa Ginoo, sa milagro sa Ginoo, pangiyo nato sa Ginoo. Pangiyuan sa Ginoo kasi personally nagapaminaw mo pud siya sa ato kung unsa ang atong gikinahanglan sumala sa atong sitwasyon nga atong ginaatubang. Mao lang na, daghang salamat. God bless. Amen. Salamat sa dugang pastor. Elmer, naapa ba yung mga ikadugang or questions pa or basig naapa tayo gusto nga iklaro pag yun may tungod sa from our topic this evening. Kinsa pa man. Amen. I hope daghan tag na learn by the grace of our Lord. Yes, me. Amen. Salamat kaayo sa pag-share, Pastor Elmer. So, Word of God, Yes, karong ma'am. gabi, mayong gabi sa tanan, sa Mimi, ug Priscilla, ug sa tanan Weng. So, salamat kay sa Ginoong Dios sa iyang pulong nga iyang gihatag ka natong tanan karong nga kagabion. So, ang ako pong ma-share dinhi sa Word of God nga additional. Salamat kay sa Ginoo nga ang mga katawhan sa Ginoo sa unang panahon. So naka-experience yun ng amazing miracles gikan sa Ginoo. So sama sa na-share po ni Pastor Elmer. So sa ato pong kinabuhi, ato pong na-experience. So miracles, I believe miracles good happens every day sa atong kinabuhi. Nga kanang pagmata pa lang nato sa buntag, milagro na gina sa Ginoo nga gitagaantag bagong kusog, bagong gininhawa, bagong kinabuhi. Sa tanan nga panahon ang Ginoo gyud naghatag kanato naghatag og mga pamaagi miraculously sa atong kinabuhi. So ang dinhipod sa part nga about sa pagkig-away sa mga Amalikanhon or Amalekites. So sa masagi share ni Pastor Elmer, so naagi tay battle every day sa atong huna-huna, sa atong kasing-kasing. So tungod na sa kaaway nga kanunay nga gusto niya nga kita nga maguba gid ta or madaot gid ta. Kay mo man ang iyang gusto gyud nga mahitabo alang sa mga kaanakan sa Ginoo, labi na nga naa ka diha kay Kristo Jesus. So ang to steal, to kill, and to destroy, mo na buhat sa kaaway, pero dili gid siya mahimo nga kung kita naa kay Kristo Jesus, dili gid siya mahimo nga magmadaugon. So mapilig yun ang kaaway tungod sa ato ang pagsalig pagtuo sa Ginoong Dios ug ang Ginoo man ang nakig-away alang kanato. So, salamat kay sa Ginoo nga diri sa atong kinabuhi natin mga spiritual battle, sometimes ang atong emotion, atong kaugalingon mismo, natay mga kanang sa atong kaugalingon nga mga karakter nga usahay na mo kuan pag yun mo sulpot-sulpot pa ang mga
dili maayo nga mga pamatasan, pero God is so faithful sa atong kinabuhi. He's always reminding us pinaagi sa iyang mga pulong. Dili kita pasagdan sa Ginoo. Thank you, Lord, for the victory nga iyang gihatag kanato pinaagi sa iyang bugtong anak nga mo si Jesus Christ. To God be all the glory and honor. Amen and amen. Amen. Thank you, May, sa mga additionals. Naapa ba tayong mga questions or clarifications? Amen. Okay, praise God. Salamat sa pulong sa Ginoo. Karon nga gabi, salamat sa lig-on niya kanato. Building us, strengthening us sa ato ang pagkinabuhing Kristohanon. Amen. O pagpadayon sa ato ang kanang pagpalawong pagid sa ato ang relationship diha sa Ginoo. Okay, sige, kung wala na, ako na ihabalik kay Pastor Elmer ang panahon sa pag-close sa atong topic. Wait lang. Yes, me. Kasi Okay. parang inano ko siya. Parang sa Exodus 17 is parang pinalabas na kailangan natin mag-trust kay God. 'Di ba? Kasi isipin mo na sa isa silang wilderness, walang tubig, wala sila, parang 'di ba? Tayong mga tao nabubuhay tayo. Pag nakainom tayo ng tubig, mabubuhay tayo 7 days ata, 'di ba? Pag may supply tayo ng tubig. Tapos parang dun sa isang lugar na 'yun, 'di ba? Ilang days? 'Di ba? I'm not sure kay nakoy nadunggan ang depende sa ubang tao o sa age level. Sa adult Oo, iba, pero sa kids depende. amen. 'Di ba, importante talaga ang tubig sa atoa, Yeah. 'di ba? So dito sa isa ka lugar na 'yon, sa isang disyerto, 'di ba? Wala kang makikita, tapos init-init, tapos wala kang tubig. Siyempre isipin ng mga tao na doon na sila mamamatay, tapos may mga kasamahan pa sila mga bata. Pinalabas doon ni Moises na we have to trust God kasi hindi ka naman dinala sa lugar na 'yon na mamamatay ka lang, which is si God ang nagdala sa iyo doon, so we trust God. Lahat ng needs ng mga tao doon is provided yan ni God. So parang lang doon na parang tayong mga tao is wala tayong ibang tawagin kundi si God lang talaga. We have to trust, 'di ba? So 'di ba sinabi nga din, parang ko lang sa Romans 8, di ko lang sure kung 32 ba yun or 35 na. If God is with us, who can be against us, 'di ba? Kung nandiyan si God sa buhay natin, walang makakapasok sa atin ng mga kung ano-anong mga distraction, mga devil, kasi pinoprotektahan na tayo ni God. So we must trust God only. Amen. Yan lang po. Amen. Praise God. Thank you, Mi. Salamat sa Ginoo. Glory gid sa Ginoo ang tanan. Himaya kaniya lang. Praise God. Naa pa ba? Amen. Okay. Sige, kung wala na, ako nang ihatag kay Pastor Elmer ang panahon to close our topic in prayer. Sige, tayo mag-pray. Our loving Father, at this moment of time, maraming salamat sa inyong reminders at saka sa inyong pagtuturo sa amin na ikaw ang Diyos ng kapangyarihan, makapangyarihan sa lahat. When in fact, kung milagro lang ang pag-usapan, ang napakaraming milagro ang ginawa mo. Noon pa man, ang iba noon ay narinig namin, nalaman namin, pero ang iba ay hindi talaga namin alam. Kahit ang dami ng mga bagay na ginawa mo sa amin everyday na hindi rin namin alam, pero ang proteksyon mo ay palagi, ang provisyon ay palagi rin. No? So ang pinakadako gyud nga milagro, Lord God, sa among kinabuhi mao nga nakadawat kami sa kaluwasan, napasaylo among sala, nakadawat og kinabuhi nga walay katapusan, o gihimo nimo kaming matarong sa imong atubangan, o ang langit imong gibuksan alang kanamong tanan, nga bisag unsa may tabo diri sa kalibutan, temporaryo lang kini nga puloy-anan, pero makiguban kami diha kanimo sa imong gingharian hangtod sa kahangturan. Mao kini ang pinakadakong milagro nga nahitabo sa usa ka tawo. Kay bisan pa man tingali maayo ang mga tao sa ilang sakit o balatian, Yes. pero kung dili sila maluwas, maadto gihapon ang ilang kalag sa impyerno sa katapusan. So Ginoo, nga kinahanglan pod mi gihapon sa imong tabang. So karon nga gabi kung doon na may mga panginahanglan na matag-usa, akong giampo Lord, among giampo nga ikaw magahikap sa among mga kalawasan, sa among nahuna, sa among pagbati, ug tabangi kami nga makadawat og kaayuhan, deliverance, healing, Lord God, freedom, aron nga walay makababag sa imong glory sa among kinabuhi, nga ang among mga kinabuhi magamit nga instrumento
aron mahimaya ka. Salamat sa leksyon nga among nakuha gikan sa Exodus chapter 17. Tuguti nga kini magpabilin sa among kasing-kasing, ma-put into practice samtang mabuhi kami o magkinabuhi diri sa kalibutan, kini mahimo namo ma-apply sa among mga personal nga kinabuhi. Kini tanan mong giampo Lord. Uban pasalamat kanimo in Jesus name. Amen. Mayong gabi, God bless sa Amen. atong tanan. Thank you, Pastor Elmer and Weng. God bless you both also. God bless Amen. you. Glory to Thank our you. Lord. Kung naamoy mga Thank you prayer so much. requests, Pastor or Weng, ang sa inyong mga prayer requests. Okay. Namo. Tabang na lang og ampo para sa of course every Monday man tong atong nasabtano nga naga-minister sa atong kapulisan. So padayon lang nato og pray na dili lang ta makahatag og mga moral nga mga lesson sa ilaha, kundi nga ma-usher gyud ang ilang soul sa kingdom of God as much as possible by the grace of God, no? Para ganun. Tapos ano pa, wisdom from the Lord na from time to time magawa ang mga tamang desisyon para sa kaayuhan sa kinatibuk-an nga sa among local church sa Turil Baptist Church o bisan pa man pod sa katawhan sa Ginoo. Kay akong na-realize nga ang akong role to play dili lang magpastor sa ka local church but then magtabang pod aron makatabang sa kaayuhan sa community o bisan pa man sa uban pang mga pastors. Dili lang po limited sa among denomination kundi kung unsa pa man nga grupo ko dalhon sa Ginoo. Kay by God's grace wali na po sa mga Pentecostal group. So ingon ko meaning naagya po tawag si Lord sa ako nga mag-minister gawas sa Baptist churches, no? O sa uban pa sa Alliance Church naka-preach po ko. So ingon ko nga salamat kay Ginoo kay privilege man na ako akong giisip nga murag kung ihatagan po ni Lord niini wa ko kabalo kun ngano pero maong po na gi-desire sa akong heart sa una nakaing ko nga luoy pud ang ubang mga pastor kung dili sila tabangan, dili sila masultihan, dili sila madasig. Pero not knowing nga ako po din nakinahanglan po pagdasig. So mo na nga sana i-appeal ninyo sa pag-ampo nga ang kadasig, kusog ug kaalam madawat na ako kanong naigikan sa Ginoo. God bless you. Yung gabi sa inyo. Salamat Okay. kaayo. Thank you, Pastor. Amen. Si Weng, ang sa iyang mga prayer requests. My prayer request is wisdom and strength from the Lord kasi we are preparing na, gitagaan namig mga loads kung sa mo tagduan. So I have to teach pala grade 8 Filipino kay na may isa nga early retirement siya. So ihatag sa amoa while waiting sa bagong teacher, ihatag sa amoa yung mga loads. So na ako'y Filipino, na po ko'y grade 10 English, na po ko'y ESP. Salamat daan Lord sa work. Kaya ang uban, nangita yun sila work. Grabe ilang pagpila dito. No? Dili basta-basta makapasok karon kay kailangan na yata og masteral units ang mga applicants. So, dapat positive lang dito ko sa ako ang buhaton. And 13 years naman po ko nag-teach. So, hindi na ako angay mag-worry pag opening sa school year. Siguro sa first week lang manibago. Kaya syempre, nag-rest me. So, parang mga ikog tabang sa inyo nga, mahimo kong reflection of God's love sa mga bata. Dili sila mag-worry. Kung dili mapuno sila og excitement every time nga mag-klase me. Kana akong prayer nga maging ma-in love ang mga bata sa among subject. Kanang naa sila love for learning nga tabangon ko sa Ginoo nga maging instrument ko nga maganahan gid sila sa pagtuon nga sa amo ang of course sa amo ang church na ami mga daghang mga activities magpaampo ko nga i-bless ni Lord among mga buhaton kay sa man nang left and right ang ginabuhat namo pero para dinalipay si Lord. So sana mag-glorify si Lord sa mga buhaton o mahimo po og sa among kaluwasan po sa akong mga co-teachers opportunity nga mahimo kong uh, uh, instrument ni Lord na ma-deliver ang iyang pulong dili lang during death no, sa ilang mga loved ones dili lang during but during sa ilang happy times or kanang okay lang ilang health o papray po day ko sa ato ang coming nga reunion kay chairman to nila sa part 1 of the program which is Thanksgiving nga na may duha ka
person na giampuan nato. So hopefully next week gay May makapray na ta kung kisa atong i-present kay Yes. Ken ay kay Toledo nga mo'y mo atubang or mo sulti sa pulo sa Ginoo sa atong mga batchmate. Mama to suggest ni Ma'am kano Ma'am Jetra daw na katulagitan tulo ka person pero gi-decidean daw ninyo nga ang i-present yun ninyo nga suggestion kay si Sir Pastor Rudy. No, so i-pray na magsabot man nato may nga magampo Yes. ta within this Ampo. natay week na magpray nga kung kisa nga person nga gilid ni Lord mo to siguro atong i-present na Yes. maghataglan ka ng short nga introduction or kaming about sa iya about his life kay para pag-introduce sa kuan sa iya natay masulti gamay. Okay, kana lang paampo ko nga kisa gid ang i-present nato nga name sa officers kay basig mabiting na pud mi at least na natay mahatag nga pangalan sa atong speaker. Yang speaker po nato si Sir Pasqua sa lahi nga topic na pud iya Word of God man tong isa ang isa kay about sa tema nato si Sir Pasqua atong dating commandant nato sa CAT si Sir Pasqua sa mga Okay. officers during the meeting. Okay, salamat. Okay, thank you, Weng. Na si Sis Narcel, unsa man imong mga prayer requests, sis? Mute ka, sis. Hello, ay nga biili sa tanan nun. So, Yes, salamat po sa sis. Ginoo. Salamat sa salamat po kay nakahabol pa jud ko sa akong Bible study. Amen. Na-miss jud na ako ang maong bulawat sa kabisi na ako. Although Saturday and Sunday, na jud ko ilakaw na para sa bulawaton sa maong gender ministry. So, medyo rest day ko karon. Naka-rest ko karon hapon na. Yeah. Salamat po sa Ginoo nga iyang girin niya akong strength. And then naka-attend pa dyan po sa atong Bible study ka. Anyway, magpa-pray ko. Although na ay good news para sa kondisyon sa kong papa. Nga nag-dialysis naman yun siya, no? Every week is twice siya nag-dialysis every Monday and Friday. And then ay good news nga aprobahan karon sa government nga magkaroon og free dialysis. So, may condition nga gihatag ang hospital nga masin mahimong transition ang kuan papa sa iyang dialysis. And then free na ayon sa pero nagpaabot pa ang hospital o memo gikan sa national kung maaprobahan na siya. Although good news na para sa amoa kay at least makasave na jud money kay tungod kay turot jud kumikan sa ilahang condition sa ilahang balatian o puling mahinayon na jud siya o maaprobahan na po. So magpa-pray ko ana and then sa good health sa tibuok pamilya na gihapon even sa kong papa kong mama padayon gyapon sila nag-take og medicine. Although makita ginamo nga na mga side effect jud ang medicine jud. Pero padayon gihapon ang prayer para sa ilaha. Salamat po sa inyong kinabuhi. Ginapil ko ninyo sa prayer. Basaya absent jud ko ani. Pamis ko ni nga bulawaton. And then sa kusog kay ihatag sa Ginoo matag adlaw. Protection jud, no? Kay lagi na jud nga nagabiyahe jud ko almost every day ata ako nagabiyahe. So, pasalamat lang ako sa Ginoo sa strength niya iyang gihatag. Good health pod. Ihatag niya sa kuha. Even sa akong husband. And then sa amo ang spiritual life, padayon gyapon magtuwa mo spiritual life. Ban sa akong husband. Yeah. Pasalamat po ko medyo na late ko kamay karon kay nag-celebrate mi sa kadaugan sa ako ang sister-in-law nga nag-graduate siya sa iyang first na business ad. Although gikan pa ko sa kaon. Nakikain pa ko dito, nag-bitson lang gud sila. So lipay kay ko sa iyang kinabuhi kay nahuman ra gyud within 5 years ang iyang course. So yeah. Salamat ko sa Ginoo nga provide sa Ginoo ang iyang panginahanglan. And then hopefully nga isa sa mga target na ko nga year karong nga year na makadawat siya ni Jesus Christ.
Mao to ako, kumbaga nakalista na siya sa akong listahan na. So karong nga week, by grace of God, na ako'y tulo ka bata nga gipadawat kay Jesus Christ. So isa na dito rin kung pagumangkon bakasyon karon lang nga week. And then galing na pong buntag na po isa na po bagong estudyante sa Sunday School. Bali apo siya sa mo ang kauban sa church. Halipay po kay first time po niya makatulog sa Sunday School o padawat na ko siya ni Jesus Christ. So grabe jud ang gihatag nga opportunity sa Ginoo na makashare ko gospel karon sila na. Although mga bata pa akong gikuan karon i-share. So salamat po sa inyo. So malang siguro po akong paampuan. Good Okay. help. Amen. Thank you, sis. Salamat sa Ginoo. May Yes. kinakapil ka karon nga gabi. Praise Yes, God. yes. Amen. Okay, thank you, si May. Yan sa imong mga paampuan. Prayer request. Amen. Praise God. Salamat sis sa mga kadaugan. Kadaugan Yes, yun. yes. Ang Praise God. glory to God yun ang tanan. So praise God. Yes. Ako ang pampuan sa atong Ginoong Dios padayon nga kalig-on sa panglawas, kayuhan sa mga balatian, dayon ang provision sa Ginoo sa atong mga gikinahanglan physically, financially, emotionally, spiritual sa tanan nga aspeto sa atong kinabuhi. Padayon nga buluhaton nga kalig-on sa Ginoo, kadipay kadasig sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Unya ipa-pray po nako padayon ta og pray kang baby Axel, Ate Angie, unya ang akong Kuya Paul nga naapod siya gibati nga nadisgrasya iyang tiil unya na siya mga injuries sa iyang tiil na pang ma-okay na siya. Unya ang after maka-work na siya so wala yung mga complications. Unya sa alang ka natong tanan sa mga batchmates, sa tanan nato nga mga desire sa atong mga kasing-kasing ato itugyan sa Ginoo. Salamat kay sa Ginoo sa iyang kanunay nga pag-provide yun sa ato ang spiritual nga bahin na sa tanan nga kalanon. To God be all the glory. So mao lang ako ang prayer request. Salamat kay sa Ginoo. Amen. Praise Amen. God. Thank you, May. Si Gracilla, ang sa imong mga prayer request. Lai, maayong gabi. Praise sila. May gabi sa tanan. Ang akong prayer request kay kaayuhan, continuous healing sa akong kaugalingon. Mao lang to. Thank you. Okay, thank you, Lai. Pray natin na imong kaayuhan ngayong pit sa Ginoo gyud nato. Asa siya karon na siya sa hospital? Sa balay lang, higda-higda. Sa balay. I believe na sa balay. Oo nga. Yes. Okay, pray natin na si Mimi and sa imong mga paampuan. Kung naa kay mga prayer request. Yes, me. Iapil na to pray pod si ganina nag-chat ni Gilbert. And siya, maulaw daw siya ma-join. Pero let's pray nga at least na siya good response. Yes. Gusto pero maulaw. So hopefully next time, di na siya maulaw. Bahalag maulaw siya pero mo join gyapon siya, makasulod gid siya. Pero iningon siya mag-watch lang daw siya mga videos nga mga gipang send kay dito lang sa daw siya. Pero it's a good, right? So i-pray natin na sa Ginoo. Amen. Okay. Wala ka naka-unmute. Basig nag-dinner, lunchtime si iyang amo. Okay. I-pray nato si Mimi nga padayon nga pagligon, protection, maing lawas kanya kanunay atong ihatag it sa Ginoo ang tanan. Let's all pray together. Ito ginato sa Ginoo tanan natong mga paampuan and akong ihatag kang Weng unya ang atong closing prayer. Let's pray. Amen. Hallelujah, Lord. Dalaygod ka, O Diyos, sa walay katapusan. We give you honor, bisan pa man sa kinabuhi ni Pastor Elmer, Ginoo, padayon ka nga maghatag kaniog. Pusog, kabaskog, labi na sa mga kapulisan, sa iyang outside ministry, community ministry, bisan pa man sa ilang local church, sa ilang mga daughter church, Ginoong Diyos, iyang ginadumalahan, iyang ginatagan, o
ministry, ginasharean sa imong mga pulong. Ikaw magtabang Ginoong Dios, magaligon kaniya sa despite sa iyang mga ginahimo, Lord. I pray nga dugangan nimo yang kusog kabaskog na digid siya maluya na agin ang pag-renew sa iyang mga kusog kanunay. Lord, ginapray na ko ang padayon nga paghatag nimo og opportunity kaniya to reach out and to preach your word, labi na sa mga tao nga wala pa ginakaila kanimo. Ang ginapray pod namo, Lord, nga tagan nimo siya og pagligon. Doon na siya yung mga speaking engagements sa mga churches, even those sa mga lain-lain ng mga denomination, but with the same concept og same nga mga pagtulunan. Akong prayer nga kanang naagin ang panagiusa, although lain-lain ang building, but we believe we are one as one body of Christ in spirit, in mind, in our heart. And akong ginapray nga kung sa man kung naaman siya yung mga inani nga opportunity, we pray, Lord, nga tagaan gini mo siya ng heavenly wisdom nga padayon nga ang pakigdait gyud manaagid sa kanunay o naagid ang imuhang pagligon kay Weng. I pray for heavenly wisdom kaniya, hapit na ang ilang pasok sa klase, na sila yung mga loads, na mga instructions. We pray, Lord, nga she will continue to be a reflection of God's love. O padayon Ginoo nga tagan mo siya opportunity, Lord, to share your gospel sa iyang mga co-teachers, sa iyang mga students, nga ma-deliver gud niya ang imong mensahe, Ginoo, para sa kaluwasan, Ginoo, sa iyang mga kaubanan, sa iyang mga palibot. Ginapray na ako, Lord, bisan pa man sa upcoming reunion, ang ilahang mga plans and decisions, Lord, na sila yung mga programs. I believe na yung mga venue or whatever ng mga parts ng mga program. I pray ikaw magatabang nga this time around, there will be a development, a change of heart, and dili siya the usual, although naagi kalipay, na ay mga prizes, na ay mga premyo, but there will be a response to your calling, a response to your words. And hopefully, Lord, na maminaw sila at the same time sa imong pulong, kung kinsa man ang imong itugot nga mag-lead, mag-share sa imong pulong during the Thanksgiving time headed by Weng. I pray ikaw magatabang. Nasayid ko, Lord, that ikaw magpamuhat ni Ana, o ikaw magtabang ang maminaw, Ginoo, ma-bless, kanang ma-change, o daghang kalag ang madala sa imong tilan. And we pray, Lord, na kanang naagi mga greater opportunity nga samaan ni Ginoo, nga dili gid nimo ikaw gid magpanglihok, na agid ang imong Holy Spirit, Lord, to work upon, especially in this big events, Ginoong Dios. Ginapray na ako nga walay samok, na ang kalinaw, naot pa nga na ang panagiusa, unity. I pray for Sir Pasqua nga maopoy mag-deliver sa mensahe tungkol sa ilang team for that event. Akong prayer nga tagan po nimo siya wisdom, heaven the wisdom nga ang iyang itudlo po, Lord, right, and pagdasig o para po sa imong kahimayaan o para sa kaayuhan sa tanan. Ginapray na ako, Lord, ang padayon ni mga pagtabang kay Sis Narcel, complete healing sa iyang parents, provision sa ilang mga financial needs, Lord, sa labi na sa dialysis sa iyang papa. Hopefully sa ilang application para magamay ang bayaran. I know, Lord, nga ikaw nakakita sa pagkinahanglan sa imong katawan. Hopefully nga ma-approve o maka-avail sila adto, Ginoo, o matatagan sila og inaani nga mga opportunity, Ginoo. And akong prayers na padayon ka nga maga-protection kay sis sa iyang mga lakaw, and daghang opportunity sa iya, Ginoo. Inaampo na ako, Lord, nga daghan gid ang mo response sa call sa pag dawat sa imong mga pulong. Ginaampo pa na ako ang padayon nga pagtabang, bisan pa man, Ginoong Dios, ang maayong panglawas kay sis, kanunay nimo siyang ligonon uban sa iyang mama, sa iyang mga igsoon, sa iyang papa, sa iyang bana, nga sila kanunay maayo nga panglawas sa ilang mga nagkadaiyang nga mga trabaho, uban sa ilang pigiring gitrabahoan sa iyang bana, nga hatagan po nimo maayo nga nindot ang ilang operation kanunay, o akong pag-ampo, Lord, nga sa pagtudlo pod ni sis, tagaan mo siya heavenly wisdom
And ginapray na mo, Lord, ang pagligoon po nimo sa kinabuhi ni Grisela, bisan pa man sa iyahang sakit nga kanang naa siya pain. I pray nga ikaw Ginoo magatabang magatag kaniya complete healing, Lord. Bago pa mag-start ang class, ma-healed gid siya completely. And we believe that you will never forsake your people. You hear all the prayers of the righteous. And ginapray na ko, Lord, tagay siya faith, di lamang kanimo. We declare, Lord, miraculous healing be upon to her, Ginoong Diyos. Yes, Diyos ka nga Jesus. buhi, Diyos ka Ginoong Diyos nga gamhanan, labaw sa tanan. Even before, Lord, there will be a witness, o kami, we have been a witness and will become a witnesses of your Yes. holy words nga ikaw Ginoong Diyos mo ayo, ikaw Ginoong Diyos ang Yes. amo ang Yes. sanctifier, Lord. Whatever hindrances na kaniya Ginoo nga kung nakababag sa iyang pagsimba diha kanimo, remove it, Lord. That there will be Yes. no works of the devil. Lord, yes. Jesus, makahatag kaniyang doubtfulness, makahatag kaniya o kanang help her to have an assurance, through faith, nga wala pa namo nakita, Yes. there is an assurance of healing, to your touch, and we declare it right now, your healing touch be upon to her, Lord, and make her a blessing. We know, Lord, that in our suffering, in our trials, in our problems, Lord, nakaagi mi ni ani so that we can comfort other people also. Makahimo pud mi nga maka-testify pud mi kung giunsa mi nimo pag-ayo, Ginoo. And we are praying, Ginoo, nga sa tanan niyang mga pagkinahanglan, financially, emotionally, physically, and spiritually, Lord, Yes. I pray ko magapuno niini through your provision, Ginoo. And we also praying, Lord, that you will continue to works upon to her life, especially sa iyang faith, nga di gid siya mawad-an o paglaom, na gid siya pagtuo din lamang. Yes. Lord. And we believe in your power, bisan pa man sa kinabuhi, Ginoong Dios ni May, kalipay kadasig, pagigdait, imong ihatag kaniya, make her a blessing to other, Ginoo, sa iyang pagtrabaho na siya kusog, kanunay, kaayuhan po nga hingpit, gini mong ihatag, labi na kay Ate Angie, kay Baby Axel, kay Kuya Paul, kung magahikap, magligon na ang ilang mga ipangbati, kung na may mga pain right now, na may mga discomfort, in Jesus' name. Heal them, Lord, and prayer, Lord, that they will continue to ask for your guidance and ang imuhang pagligoon, ang imuhang tabang, help them to have faith in you alone. We pray for sis Mimi, padayon ka nga magamit kaniya, and help her, Lord Jesus, na ang iyang mga ginatrabaho, Ginoong Dios, nga naagyod kay pagligon kaniya sa iyang laing lugar, sa iyang pag-serve, sa iyang mga amo, Ginoo, in a way, Ginoo, nga nag-serve siya kanimo, nga kanang faithfully, diligently, and honesty, with all honesty, Lord. And akong prayer nga tabangan nimo siya, manaman siya din sa lugar nga iyang gitrabahoan, Ginoo, nga protected gid siya, and daghang kanang opportunity kaniya nga maka-share sa imong pulong, gamita si Mimi sa iyang mga decision sa kinabuhi, banan nimo siya, uban niyang tibok pamilya, labi na sa aspeto sa kanang lifetime partner. I pray nga ikaw Ginoo magatabang nga adunay pagpaabot, adunay pagampo, adunay pagsalig kanimo. We pray, Ginoong Dios, bisan pa man kang ni, kang Grisela, kay Jojo, kanako sa bisan pa man sa uban kay Cherry nga naga-pray pod og mga lifetime partner. We pray, Ginoong Dios, nga ikaw magtabang, that while we wait, Lord, will continue to have a life nga joyful, filled with rejoiceful heart, Ginoong Dios, diha kanimo. And ikaw Ginoo magatabang, let it be known to us, Lord, kung maabot man na, we know, Lord, nga ikaw Ginoong Dios pakita ka namo og mga warnings kung dili na siya right, kung sakto na siya, Ginoo. We believe, Lord, nga ikaw gid magpakita sa amo, maghatag ka namo og right instructions, Ginoo. Lord, among prayer nga ikaw Ginoo magatabang sa matag usa, gamita kami. We pray for Gilbert, Lord. He wants to join, but dili lang sa kay maulaw siya, but it's a good sign. At least na siya right response, and hopefully next time around di na siya maulaw, and he will try.
to come and join us. And gina-pray po na ako, Lord, nga tagaan mo siya og right signal, right phone, nga maka-zoom siya. And we pray po, Lord, nga kanang tabangan mo siya, nga magpadayon siya sa pagpaminaw, because we believe naga-listen siya and naagay right directions and kinabuhi. I-move yung heart into the person that you want him to be, Lord. We pray din ako sa among mga kaigsunan nga wala diri. We pray for Amor. We pray for Mars, Marcel Belgio. We pray for your sa amo ang mga leaders, sa amo ang batch, sila Toledo, sa mga officers, sa tanan sila Kati, Jennifer, Lord, we pray that you will continue to work upon to them, Lord, nga sa ilang mga decision making na agit ka magalingon, Lord. We honor you, Lord. We give you praise sa tanan namong kinabuhi. In Jesus' mighty name, we pray akong yatag alang sa atong closing prayer. Amen. Our most gracious and Heavenly Father, daghang salamat sa gihiusang prayer request sa mga katawhan through the life of our sister, Ma'am Gay. Nagahangyo kami nga pinagi si mong grace and mercy on your perfect time mag-grant nimo kadto. And also, Lord God, ang mga basic nga mga gipangayo, protection, good health, blessings, peace of mind. Salamat, Lord God, nga everyday mo kining iabot sa mo ang kasing-kasing sa mga kinabuhi. Lord, mangay kami og cleansing power kanimo. Hinluya mo mga heart, mind, and body and soul, O God. And allow us na maging wise sa mo ang mga isulti, wise kami diha sa mo ang mga plano, mga pagabuhaton. Ayaw gyud itugot, Lord, nga naami mga i-desire nga layo ra kayo sa imuhang original plan. Help us, Lord God, na wala gyud may laing tumong niini nga journey sa moang life that is only to be loved and to love you, O God, through loving other people around us. And kung ma-feel kami, salamat nga wala minimo gi taman-taman o kastigo apan gipakitaan minimo og compassion and mercy. Amahan on behalf sa moang group na mo apong hiusa sa paghangyo sa imuha na ikaw magapanalangin sa kay May, kay Gay, silang parents, sa mga igsuon, sila mga ministries. Salamat sila mga kinabuhi, O Diyos. Nag-ampo kami nga ang proteksyon, ang provision, o ang mga answer sila mga pangalibo ug hangyo maabot unta gyud kay nila. O nagahayo kami, Lord God, nga kung naay mga plano ang kaaway nga mao ang Satan, si Satan, I pray nga ikaw magabadlo magaabog kanila Ginoo, palayo sila nga panimalay o tagay sila o kalipayon sa adlaw-adlaw nilang ginahimo diya sa pagpanarbaho o makabot nila Ginoo ang ilang mga tinguha. Hinaot pa unta nga daghan pa mig mga opportunity nga maka face to face mamit na mo sila puhon kung imong itugod. O Lord, kami nga naa dinhi sa Pilipinas, sila ginapray po na mo sila Mimi, of course, sa mga kauban, kalawasan sa mga kauban sa trabaho, Lord God. Salamat kay Lord, even kay Ma'am Narcel, kay Ma'am Sheng, Ma'am Grisila, kami tanan, Lord, ug ang tanan namong mga batchmates, kay kaning gialay, gid unta namo ni, gidedicate, gid unta namo ni, nga Bible study, ngadto sa among mga batchmates, nga naa sila opportunity to hear God's message. So, Lord, sana naa kay idungag, ipaabot nga mga kaubanan nga mag-appeal sa among Bible study matag Wednesday ug matag Sunday aron makadungog sila sa imong pulong labi na unta Ginoo sa mga officers na mo, Lord God, Sir Toledo, among former President si Kent na dati nag-join. Sana, Lord, na sila time soon na maka-join gayud sila, Lord God. Thank you so much for your loving kindness and mercy nga maka-join gayud sila puhon-puhon. Pinagi si mong grasya o kaluoy. O sa among pagpangatulog tonight, panalangini nga maging safe. Ang among pagpangatulog, ug mubangon kami ug mapuhon, puno ang kadasig, kalipay, kalig-on, nga gikan lamang kanimo. Og salamat kayo sa abundant grace and mercy nga imong ibubo kanamong tanan kauban sa among mga clan and family, Lord God. We praise you, our Lord. We praise you and we thank you for everything that you have done. Bless us all in Jesus' mighty name. Amen. Maayong Amen. gabi kanatong tanan. Thank you, Weng, Pastor Elmer, Gracilla, me, Narcis, Yes. Bless and you. Chen. Amen. Thank you. Gabi sa Maayong tanan. gabi. Thank you so Maayong gabi. much. Ma'am Sheng, We sino si love Ma'am you. Sheng? The love of the Lord. Nickname? Yes. Nickname lang? Yes.
Si Cherry man Ngayon siguro, no? lang na late. Hi, Cherry. Cherry. Yes, Cherry, may gabi. May Hi, Ma'am gabi. Cherry. Sis Narcel, Good evening, salamat sa Cherry. pag-join. May gabi. Yes. Kay Sis Pastor May. Thank you Elmer. kayo, Sis Gwen. Goodbye. Okay, God bless Salamat, you. Gwen, sis. Pastor Bye. Thank Elmer. you. Drusilla, Ay, Ma'am salamat sa Cherry, God pag bless. Sunday, pag-join. 5:30. Okay. Yes. 5:30, Che, ang pag Sunday. Pero pag Sayusti. Wednesday, 7:30. So, Okay. sorry Oo. kaayo. Okay. Okay. Hi, Next time po, Opo. Cherry. Next time. Wala siya That's na-involve sa Opo. time. Yes, Right, that's salamat right. sa time. Thank you, Oh, God bless you, Pastor. Cherry. God bless Sige. everyone. We love you. Thank you. Bless See you. you on Bye-bye. Wednesday. Yes, we love you with the love of the Lord, We everyone. love See you you all again. too. Okay. We love you too. Thank you. So, good night. Thank you. God Bye. bless. God bless Good us all. night. Bye. Bye-bye. God bless. Bye. Good night. Bye-bye.